Breaking news, sa bugbukan nila kay Atty. Torion, no? Talagang dito, may bias talaga nangyayari sa ginagawang impeachment laban kay Sara Duterte, no? Mahalagang pagtalakayan natin dapat ito. Dapat ito na pag-uusapan talaga ito. No, para malaman ng kabataan, hindi malason. Kasi po, nilalason nila isip ng Gen Z, eh. Opo, totoo talaga. Ang millennial, hindi nila malason, eh. Ang nilalason nila utak, yung mga Gen Z, yung mga 16 years old. Kasi alam nila, sa 2028, 18 years old na yung mga yon. Makakaboto na yon. Yung ang daming Gen Z, million-million din yan. Yun ang gusto nila kunin ng loob ng mga yok, di ba? Kaya talagang yata siya sabi nila nakabatay sa 2028. Pinagdalaso nila utak ng mga tao. Kaya tayo, nandito tayo, kinokorek natin, ipinapaalala natin sa taong bayan, huwag kayong basta maniniwala sa mga yan. Kung talagang mahal kayo niyan, makasama Gen Z, ha? Kung lahat kayo mahal niyan, hindi magiging patas ang lahat. Ang hindi lang kay Sara impeachment, kundi maging yung mga flood control issue na hindi kayang panagutin ng presidente, eh kasama dapat yan. Di ho ba? Kasi ang nangyayari ngayon eh, sip-sip. Di ba? Ganun ka ba? Tatakbo ka. Dapat ako ito ang pamantayan ko sa isang politiko dapat, pag ako mag-isang politiko, wala akong kinakatakutan. Wala ako dapat magiging bias porque kaibigan ko, di ko pwedeng kasuhan. Dapat niya, pag politiko, walang kakilala na eh. Oo. Mahirap kasi yung nanalo ka dahil sa kanya. May utang na loob ka sa kanya. 'Di ba? Dati akala namin independent si Rapi, 'di ba? Yung nanalo na nahimik sa flood control eh. Akala namin kaya binoto na sambayan ng Pilipino si Rapi dahil alam namin wala siyang kinakampihan, independent siya, 'di ba? Akala namin yung nanalo siya, magiging brusko siya sa buong Senado, kakalabanin niya lahat pag may mga katiwalian. Eh hindi eh. Tahimik eh. Diba? Eh, ito rin kay Marcos, sip-sip sila. Diba? Pinalagpas yung impeachment kay Marcos, pero kay Sara, hindi. Ano ibig sabihin yan? Dalawa lang yan. Sip-sip ka kay Marcos Jr. o kaya takot kayo. Yan ba ang lingkod ng bayan? May kinikilingan ka? May natatakot ka? Di ba? Ang katakutan nyo, taong bayan. Eh kaso walang takot sa taong bayan. Hindi, winawalang niya nga taong bayan. Matatakot pa sila dyan. Di ba? O ito, pahinga natin si Atty. Torion. Mangalap ng may ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa pa nila yun kay Marcos? Hindi. Eh bakit nila gagawin ito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Ano po yung ibinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman Dilima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Kaya ka ngayon dito. Kayo mga congressman na yan eh. Yan ano eh. Alam mo, dapat matapang ka bilang congressman ka. Dapat naninindigan ka. Dapat parehas ka. O ano yung may kapagkakasala, hindi lang si Sara, si BBM. Dapat dalawa inaano mo. Hindi yung si Sara lang inaano nyo. Hindi ba? Ang mali po nito, parang ganito nangyayari. Nakita mo dalawa nagnakaw. Kakilala, isa takot ka, isa lang pinarusahan mo. Di ba? Harap-harapan mong ginawa sa mga Pilipino yan.
Endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipirmahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no? Na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts. Wala daw sapat na ebidensya. Wala daw sufficient nexus. Wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad. Dito kay Vice President Hindi na pag-uusapan dito at auditorium ang batas-batas. Dito pinag-uusapan kung saan sisip-sip siya o makikinabang sila. Kasi hindi nila pwedeng kalabanin si Marcos eh. Isipin mo yun ha, ngayon ka nakakita ng ganyan. Na binoto ka ng taong bayan, naninindigan ka, hindi para sa sarili sa taong bayan, naninindigan ka para kay Marcos Jr. Isipin mo yun ha. Dapat ang loyalty mo nasa taong bayan. Siguro susunod ka lang sa kay Marcos Jr., gagala mo siya bilang presidente. Pero nakakita ka ng pagkakamali, masigit doon sa ginawa ni Sara, eh dapat gawin mo ng patas kagaya kay Sara. Tama, mali. Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng may ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa pa nila yun kay Marcos? Hindi. Eh bakit nila gagawin ito ngayon kay... Kaya sa inyo, mga nakikinig ngayon, pagsabihan nyo yung mga pamangkin nyo, yung mga Gen Z. Ha? Simulan nyo na pagsabihan. Kung 1,000 mo nakikinig ngayon, pagsabihan nyo lahat na makikinig nyo. Wag ka mo maniniwala sa mga dilawan. Wag maniniwala sa mga loyalista. Oo. Dahil lalasunin. Biruin mo, yung isang Gen Z na ayoko na magsabi kung sino, alam niyo na kung sino yun. Gen Z, ang tali-talino. Daming share. Ano mo sabi niya? Simple lang sinabi niya, vote wisely tayo kasi nakasalalay ang future ng kabataan sa iboboto natin. Palakpakan lahat, talagang Gen Z. Sabi ng mga tao, sabi ng mga millennial, ang tali-talino mong Gen Z ka. Natatalino ka kayo sa Gen Z na nagsabi nun? Ng kabataan, ang vote wisely. Papaiksin ko na lang, vote wisely. Tapos, sabi niya, na dito nakasalalay ang future ng kabataan. Ha? Na pinalakpakan nyo pa? Hangang-hanga sa sarili niya, yung Gen Z siya, hangang-hanga sa sarili niya. Kailan naging future ng kabataan ng pagboto sa politiko? Sige nga, hindi, wala ka na agad may sasagot. Sige nga, patunayan mo sa akin, kailan pa naging future ng kabataan ang pagboto sa isang politiko? Tandaan nyo, wala sa future ng kabataan ng politiko. Masama man ng politiko o hindi, nasa kabataan yun. Minsan, nasa pagpapalaki ng magulang yun. Nasa kaayusan ng buhay yun. Yung gobyerno, tulong yan sa atin. Bakit? Kapag binoto mo tama sa gobyerno, mapapaganda buhay mo. Eh kung ganyan lang palang patayan sana sa ibang bansa umasenso lahat ng kabataan. Eh sa ibang bansa, maraming mga politikong totoo talaga sa bayan. Mag-isip-isip nga yung mga Gen Z, mga magulang, turuan nyo yung mga anak nyo. Hindi lahat ng Gen Z, matatalino talaga ibang Gen Z. Yung mga Gen Z sa salita, kinakargahan ng mga politiko. Hangang-hanga kunwari, ang galing. Kasi ang isang bagay na hindi ka hanga-hanga at pinalakpakan mo, aabuso yung tao. Baka lahat na sasabihin niya, akala niya tama siya. Diba? Dapat sawayin mo kapag may mali. Vice President Sara Duterte, hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin
Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede nating gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung nakasaad under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the support of the Supreme Court, the help of the Supreme Court in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto. Iba pa dyan. Hindi nga binoto ng diretso. Party list pa. Ang bias-bias pa. Sila pa yung complainant. Sila pa yung nag-endorse. Sila pa Si Junel yun, sila Junel. yung tumatayong ngayong napakaingay pa. Sila pa yung napakaingay. At sila pa yung Sino maingay? Sila Junel. Yung iingay niyan. Yung ali na yan. mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yung sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So, siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. Galing. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Masyadong overbread na yung masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga sabpina na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Yung sinasabi nilang house rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilan constitution? At sino ba yung mananaig constitution o yung house rules nila? Well, meron sila, alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi, in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro eh. Ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya, tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President pa mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga sa mga staff, ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office-specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng subpoena, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. We concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsabpina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga sabpina na ginawa. Wala na, harap-harapan na nilang ginaganyan ng tao. Wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam kahit yung taong bayan mainis. Sipin mo, wala silang pakialam dyan. Baka ang katwiran nila pag nasa bahay na sila eh. Pag nag-uusap-usap sila, okay, nagbi-meeting-meeting sila, wala tayong pakialam sa mga tao na yan. Hayaan mo sila.
wala tayong pakialam yan, nanalo tayo eh. Di ba? Gaya yung mga yan. Bakit? Hindi naman nila siya sabi pero pinaparamdam nila ganun nga. This is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha, ito, sa Article 5 ng third complaint ni Sabalia, no? Accordingly, Sabalia invoked unexplained wealth and non-disclosure. It alleges that respondent salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. O, hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. O, doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and ask for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na lang ang nagdiretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasampina din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasampina sa SEC General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad dun sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition. Kasi napaka-overbroad ng kanilang sampina na hindi man lang na-hint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa Hindi yan. nga, sip-sip sila kay Marcos eh. Kay Marcos. Kay VP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact SALN. Si Sara lang gusto nila impeach, di ba? Kaya pahiya dito mga congressman, si Junel, pahiya dito si De Lima. Here. Exact omitted entry. The exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong SALN year yung may depekto. Kung anong omitted entry doon. Kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabi ng inisyo ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence nor in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned nor included in the complaint. No? So this therefore proves our assertion that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. Pinaiyak ni Torion Le. Iyak lahat kayo yan. No? It was actually broadly searching for one. It was actually conducting a fishing expedition, which is a violation of the rights of VP Sara Duterte. Kaya natin final talaga yon. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalokohang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yun kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay VP Sara Duterte? Tama. No? So it's good for the gander, should be good for the goose. So ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita nyo naman po talaga na talaga may bias. Huwag nila itanggi. Harap-harapan tayo niloloko mga Pilipino. Tapos sabi nila, mahal nila Pilipino. Sinong Pilipino mahal nyo? Sinong Pilipino yung mahal nyo? Yung sumusunod sa inyo? Dapat hindi. Dapat lingkod bayan kayo, public servant kayo, mahal nyo ang Pilipino, ayaw man sa inyo gusto kasi taxpayer sila nagpapasahod sa inyo. Ganun ang katwiran. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.